Isang maganda at maulang Martes ng gabi. Umuulan sa labas. Hindi naman kalakasan, pero may ulan dahil may sama ng panahon. Diba? Ganun pa man, umulan man o umaraw, inaanyahan namin kayo na samahan kami sa ating programang Dr. Love Radio Show hanggang alas 11:30 ng gabi. Tandaan natin, mula kahapon hanggang until further notice. Ang programa natin alas 9:30 hanggang alas 11:30 every day, Mondays to Fridays, dito po sa 105.9, ang bagong bahay natin. At maraming interesting topics na pinag-uusapan tayo last night. Ang ganda ng topic natin doon sa isang liham kasaysayan. Alamin natin kung ano naman ang liham kasaysayan, mamaya. Baka meron kayong problema na gusto nyong idulog sa ating programa. Maaari po kayo magpadala ng mensahe. I-announce namin mamaya. Samantala, paalaala lamang po sa ating mga kapatid. This coming Saturday, Sabado. Sabado. Ang Saturday ay Sabado. Ang 9 ng buwan ng Nobyembre, inaanyahan namin kayo sa isang grand launching ng True FM at ng True TV. Dahil nasa radyo, bukod sa radyo, nasa TV pa rin tayo. Tandaan natin, nasa Channel 19 po tayo sa Signal Cable Channel 19. Yon. Signal Cable, Channel 19, mapapanood po tayo dyan. Kaya magpakabit na kayo ng correction sa Signal Cable para ma-enjoy nyo pati mga music natin na itatampok. Now, this coming Saturday, ang 9 yan, tayo magsama-sama. Together, para po sa totoong serbisyo at saya, mga kapatid. Mula alas 7 ng umaga, ang aga, 7 o'clock in the morning, doon na kayo magkape. Magdala na kayo ng pandesal. Saksakan nyo na ang pandesal ng cheese. Diba? Cheddar cheese, pwede na yan. Pwede rin kayo magluto ng itlog habang naghihintay kayo doon. Magsama-sama together po tayo. This coming Saturday, alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Can you dig that? Ganong kahaba ang selebrasyon natin, Ito ay gagawin natin dyan sa Inares Center sa Antipolo City. Di ba? Kung gusto nyo, bago kayo magpunta sa Inares Center, magtungo na kayo sa katedral, umatenda kayo ng misa doon. Paglabas nyo ng simbahan, tumuloy na kayo sa Inares Center. Punong-puno po tayo ng mga sorpresa at mga surprises. Di ba? Meron ng sorpresa, may surprises pa at iba't ibang activities. Doon sa mga naghahanap ng trabaho katulad ko, meron po tayong job fair at meron ding medical mission. Kung sakali po na tipong feeling ninyo, bakit parang tumataas ang presyon ng dugo ko. Parang masakit ng konti sa batok. Parang nahihilo ko. Magpunta na kayo sa Sabado. Actually, kung ngayon kayo nahihilo, punta na kayo sa doktor. Huwag nyo nung intayin sa Sabado. Sa Sabado, meron tayong job fair, merong medical mission, at ang sumbungan ng wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo naroon din po. Akala ko yun sabungan, yung pala sumbungan. Higit sa lahat po, meron pong fan booths at may free concert with MQAA artists at makijamming na rin po kayo sa paborito ninyong banda. Nandyan po ang Grace Note, ang banda ni Cleggy at ang Six Cycle Mind. At syempre, present ang mga favorite ninyong True FM anchors na nadidinig po ninyo sa 105.9 True FM. Huwag tayong pahuhuli. Tara na, sugod na kayo sa Sabado pa. Huwag kayong pumunta ngayon. Wala pa kami doon. Sa Sabado ng umaga. Sama-sama together, November 9, 7 a.m. sa Inares Center, Antipolo City. Andun ako. Hopefully. Alas 9:43 ng gabi ang tumpak na oras sa unang bahagi po ng ating palatuntunang Dr. Love Radio Show. Pagbabalik ko natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes,
5 ng Nobyembre. Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 5 ng buwan ng Nobyembre. Ang mabuting balita ay matatagpuan natin sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 15 hanggang 24. Narinig ito ng isa sa mga kasalo ni Ron at sinabi sa kanya, "Pinagpala ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inaniyahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inaniyahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kaya sana, kayo nang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Ako'y bagong kasal, kaya hindi ako makakadalaw.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, 'Pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, mga pilay.' Pagkatapos sinabi ng alipin, 'Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan. Pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa.'" Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Maraming salamat. 9:49 ang tumpak na oras. Kinabahan ako doon sa ating ebanghelyo. Kinabahan ako talaga. Oo, ito po ay isang talinghaga ng malaking handaan, no? Ipaliwanag ko lang, ito'y pagpapalaala sa atin ng pagtawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang makasama niya sa kanyang kaharian, sa kanyang paraiso, sa langit, kasama ng mga banal, kasama ng mga anghel. Pero ang tanong, kapatid, naisip mo ba at balikan natin ang nagdaan? Tinawag ka na ba ng Panginoon? Nung panahong tayo'y bininyagan, tinawag tayo ng Panginoon. Nung tayo'y kinumpilan, tinawag tayo ng Panginoon. At maraming pagkakataon sa buhay natin, nakikita natin ang kamaliang ginawa natin at nagbabalik loob tayo sa Diyos. Ang tanong, seryoso ba tayo sa pagbabalik loob sa Diyos? Baka sa pagtawag niya sa atin marami tayong dahilan. "Lord, wag muna ngayon kasi busy ako eh. Lord, naghahanap buhay pa ako eh. Lord, teka muna, malaking pagkakataon ito. Magkakapera ako. Yayamanin ako dito." Baka ho sabihin ng Panginoon, "Isasara ko ang pintuan at sino man na kumatok, hindi kayo makapapasok at hindi ko kayo kilala." Baka marami pa
ang tinatawag ng Panginoon pero hindi natin binibigyan ng pagkakataon. Tonight, sa ating pagtulog mamayang gabi, ating pag-isipan ng tawag ng Panginoon. Tumugon ba tayo sa Kanya? Ang ating oras, ganap ng 9 minuto bago po alas 10 ng gabi. Siyempre po, eto na naman, para sa ating panibagong aral sa buhay, ang isa sa mga inaabangan natin, ang face-to-face, hindi pala, pes-to-pes, hirit ni Dr. Love, di ba? Kung nais po ninyo magkomento, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. O dili kaya pwede ko kayong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 or 8689-3290. Panoorin po natin, mga kapatid, ang atin pong episode ngayong gabi sa Pes to Pes, hirit ni Dr. Love. Ito po ay itinampok sa TV5 na 10:30 to 11:30 a.m. No? Pero sa araw po ng Lunes next week, November 11, sa araw ng Lunes, mapapanood nyo na po ang bagong-bagong mukha ng Pes to Pes Harapan. At kasama ho natin dito si Miss Corina Sanchez Rojas. Kasama natin si Stanley Chi, isa sa mga co-host. Stanley Chi, nandun. Nagulat nga ako. At saka syempre, nandyan din si Donita Knows. At hindi ho mawawala ang trio tagapayo. Nandyan si Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia, at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, Dr. Love, ng 105.9 True FM. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang Mr. Ko. Nila. Lubayan mo. Uy, ba't ganoon? Ang daming may mister sa kanya. Alamin ho natin kung anong kasaysayan sa likod ng titulong ito. Narito ang Pes to Pes, hirit ni Dr. Love. Sino ho ang inirereklamo ninyo? Si Aliyah ho. Si Sino Aliyah. po? Aliyah. Bakit? Anong problema ninyo kay Aliyah? Kasi kinalantarin niya yung asawa ko kaya iniwanan na ako. Nasa kanya na siguro. Nasa kanya na yung asawa mo? Wow, naman. Bakit ka pumayag? Eh wala akong magagawa eh. Mas bata ho siya sa akin. Ay, ganoon. Ano ang eksaktong nangyari sa kanila para hiwalayan ka ng iyong asawa? Kasi yung nung tatrabaho siya, pagsusweldo siya ng Sabado, halos wala nang nakakarating sa aming pera. Yung pala, nauubos na sa kanya. Dumadaan na po sa kanya. Ano bang trabaho ng asawa mo? Nagko-construction lang po. Construction. Tapos, Ngayon, saan niya nakilala itong si doon lang po sa amin kasi halos kalapit bahay lang namin siya eh. Okay. Paano mo nalaman na merong relasyon ang asawa mo at si Kasi yung Aliyah? tuwing Sabado pag sweldo siya, halos hindi siya nakaka-uwi. Tapos sinubaybayan ko kung saan siya pupunta. Siya nakakasama niya. Siya ang nakikita Sino ko. baybayan? Gaano na ito katagal na may relasyon sila? Matagal na rin kami. Gaano katagal? Buwan? Taon? Ano na po? Taon na ho. Taon Iniwanan ko na ho, pinabayaan ko na. May mga anak kayo? Pero dalawa. Dalawa yung anak ninyo. Pinapili ka ba? Ng asawa mo? Pinamili mo ba siya? Sinabi mo bang mamili ka? Ako o yung Aliyah na yan? Ganon? Di halos iniwan ko na rin ho. Binigay ko na sa kanya kasi Ikaw ang umiwan. Ikaw yung sumuko. galit pa rin ho ako sa kanya ngayon kasi nga ganun ginawa niya sa amin eh. Nang dahil sa kanya, iniwan kami ng asawa ko, ng mga anak ko. Proud daw si Aliyah at siya pa raw ang nagkakalat. Ganun? Totoo Halos ba yan? lahat ng kalakihan doon sa amin, halos ganyan ginagawa niya. Siya ang sinasabing babaeng sumira sa pamilya ni Edna. Isa ka nga bang homewrecker? Aliyah, pasok!
Alia, diretsahang tanong. Totoo ba ang paratang sa'yo na sinira mo ang pamilya ni na Edna? Niyaya po ako ng asawa niya makipag-inuman sa akin. Hindi ko naman po gugustuhin na makilandian sa akin yung asawa niya eh. Okay, niyaya kang makipag-inuman sa asawa ni Aling Edna, sumama ka. Sumama po Saan ako. kayo nag-inuman? Doon po sa bahay ng ang lalaki. O, tapos ano nangyari? May nangyari po sa amin isang gabi lang po. Ganon. May nangyari sa inyo na isang gabi. Bakit ka ko nga sumama number sa nito. inuman? Alam mo may asawa? Hindi ko naman po alam, hindi naman po sa akin sinabi ng lalaki. Na may, Na may asawa, asawa? po siya, na may anak eh. Alam mo, magkalapit bahay lang tayo, tapos hindi mo alam na may asawa Hindi yan yun. totoo. Ako? Hindi totoo ang alin. Ano? Hindi sinabi sa akin ng asawa ko na may asawa pala siya. Bakit nakipaglandian? Hindi ko naman gugustuhin na ano eh, na... Ganun ka na talaga. Yung lalaki mo. Ganun ang trabaho mo eh, di ba? Hindi ko yung trabaho. Hoy! Hindi ko Lahat yung ka trabaho. ng lalaki Sorry, doon, kalantarin. Para lang ano, magkapera ka. Okay. Lang binigay sa akin pera. O, sige nga. O, Hindi naman talaga ang trabaho mo eh, kahit walang ibigay sa yung Okay. pera. Bakit? Sorry. Diba? Kailan ito nangyari, Alia? matagal na po, 2 years na po may git. Okay. Ba't sinasabi ni Aling Edna na magkasama kayo ngayon ng asawa niya? Totoo ba? Ay, hindi po. Hindi yan? Hindi po yan totoo. yun. So, yung nangyari nung gabi na yon ay yun lamang, hindi na naulit? Hindi na po. Hindi na po naulit. Nakita mo ba ulit yung asawa niya? Ay, hindi na po. So, hindi ikaw ang kinakasama ngayon Hindi na po. nung asawa. Yung So, iba na Ako, po. maniwala ako kayo. Siya. ano ang alam nyo, Ate Edna? Dahil nakikita ko siya pumupunta sa kanya eh. Nagsisinungaling lang yan eh. Napakasinungaling mo. Nakita mo rin ba na inakit ni Aliyah ang mister mo? Ano ito? Opo, doon po yan sa inuman, malandi po talaga yung babae na yan. Ay, hindi Hoy, yan totoo! Hindi yan totoo, Ay, sorry. hindi yan totoo! Pag nakakainom ka, malandi ka na, paikot-ikot ka, karengking ka talaga. Alam mo yan, sa buong barangay natin, ang dami natin, kung dadaling ko dito, kulang tong studyong to. Tandaan mo yan. Jean, kwento mo sa amin ang nangyari. Sa asawa mo lang. Ano nangyari sa asawa mo naman? Ganito po yan, nagiinuman po kami maghihipag. Kung nasa po kasing inuman nandun yan, sumusulpot yan na parang kabute. Ngayon po, pag nakakainom siya, sumasayaw-sayaw, yun, nung nanglilingkis na po ng may asawa na may asawa. Ayun. Diba? Ganun ka, malandi ka. Ayoko dyan. Tandaan mo yan, malandi ka, walang magandang malandi. Okay, so ano nangyari sa asawa mo at kay Aliyah? Wala naman po, muntikan lang po, kung di ko po nakita, muntikan po yung pang-abot niyan. Si Aliyah ba pag inuman iniimbitahan nyo? Hindi po namin niimbitahan Paano yan. ba't nyo tinatagayan kung hindi imbitado? Dumadaan po yan doon, papansin, tapos pag tinagayin, uupo. Hindi naman siya tinatawag punta ng punta doon kasi po madaming lalaki. Malandi yan, kung nasa may mga lalaki, lagi ka nandun. Diba? May ganun Para kami sa pala kanto, ngayon. nandun ka. Okay, mamaya Aliyah, pagbibigyan kita Rumuronda. makasagot ha. Si Jean muna. So Jean, nakita ba ng dalawang mata mo na nilandi talaga ni Aliyah yung asawa Kitang-kita mo? ko po eh. Paano? Pag siya nagbibigay ng tagay, kinukuha niya yung tagay, ilalagay niya sa asawa ko. Gaganon, tapos gaganon pa niya yung ano niya. Ay, Di ba? naku, Huwag kang yumakap, di mo asawa yun. Bakit hindi mo hinarap habang nandoon kayo sa inuman? Hinarap ko po siya, napigilan lang po kami. Okay. Pinapalis na nga po yun, ayaw po umalis. Aliyah, anong meron sa Mr. ni Jean? Gusto mo ba siya o Hindi ikaw ko yung po inakit? gusto. Hindi Ano ko po nangyari? gusto. Yung asawa niya rin po nangyayaya sa akin. Chinachat pa ako sa cellphone. Wow! So, hindi niya alam. Ang ganda Naiingit mo kasi naman, sa eh. kaseksihan ko pag ako dumadaan. Sexy! sa Naglalaway ganda. yung mga asawa nila sa akin. Wow! Ang ganda mo, ha? Ganon. Sinong hindi magugustuhan ng lalaki sa naglalaway na sila? Oh, Sa pag ako dumadaan. Ganon. Ilang pasok ko kaya mukha mo dito kung maganda ka? Ha? Tingnan natin. May nangyari ba sa inyo ng Wala asawa po kami ni Jean? nangyari kasi maliit yung asawa. Ay, naku naman. Ganon. Bakit? Kasi po, nagkagusto rin po ako sa lalaki. Kasi nga, makati ka. Nagkagustuhan kami Madaming dalawa lalaki. ng isa't isa. Pero isang gabi lang yun. Isang gabi lang po. Naniniwala ka bang isang gabi lang yun? Hindi kami naniniwala. Malandi yan eh. Paano isang gabi? Kasi kung saan kanto ka nagpupunta, di ba? Isang gabi Alam, lang may ikaw pa nga nangyari sa amin pupunta sa asawa dun eh. mo. Wala akong nangyari. Oo, nahawakan Kasi mo. maliit. Sa mga magulang na nanonood sa ating programa ngayon, sa episode natin, balikan ho natin ang ating mga anak, tingnan natin sila, at i-evaluate natin ang uri ng ating mga anak.
ang uri ng values na ating itinatanim sa ating mga anak. I have quite a good number of questions para kay Aliyah. Aliyah, ang nanay at ang tatay mo ba ay buhay pa hanggang sa ngayon? Wala na po yung tatay ko po. Wala na po ang tatay mo. Nanay Ang ko na nanay lang po. mo, Buhay pa po. buhay pa. Nagkasama kayo at lumaki ka ba kasama ng nanay mo? Nanay ko lang po, tapos yung tatay ko hindi ko po nakasama. Oo, lumaki ka kasama ng nanay mo. Hanggang ngayon, kasama mo nanay mo. Okay. Kawawa naman kasi yung mga magulang na nasa ganitong Isang taon pa lang sitwasyon. po ako iniwan ng tatay. Meron ako mga katanungan sa iyo, Aliyah, na hindi ko lang masagot. Katunayan, naging makasalanan din ako, nagtaksil din ako sa asawa ko nung araw. Ang tanong ko, napakadali mo na ibinagsak ang bataan sa asawa ni Edna dahil one night stand lang nagkainuman kayo, nalaglag ng panty mo. Isang gabi lang yon. Hindi na naulit. Hindi na po. Bakit ganun kabilis? Lasing din po kasi po ako nun eh. At nangyayari ito kapag lasing ka? Opo. Yung lasing na wala ka ng malay? Wala na po. Wala ka ng malay? Wala na po. Maligalig ka kasi pag Meron po kasi nakakainom. nilalagay minsan na betchin sa alak. Betchin. Opo. Ikaw, Oh, bebetsin. okay. You'll have to convince me. But Alam mo naman yun kung nasa mahirap medyo paniwalaan. Mahirap paniwalaan. Ang pinagtataka ko lang ang values. Hindi, I am not here to question your values o ang fundasyon ng iyong values. Ganun ba kadali sa isang babae na may dignidad ang ilaglag ang panty niya at makipagtalik sa isang lalaking nakainuman ko lang ngayong gabi? Hindi dapat Una, Hindi pwede po. walang namamagitan sa atin na pagmamahalan o relasyon. No? Ang naging basehan mo lang, ducks or maliit. No? Bakit mo naman hahawakan Kaya nga, di mo ang asawa. ari ng isang lalaki kung hindi mo karelasyon? Tama. Ito yung mga tanong na itinatanong ng mga nanonood ngayon doon sa klase ng paglaki mo at sa pananaw mo sa buhay. Kasi tinitingnan ko kanina pa, wala kang remorse, anak. Wala kang remorse. Proud na proud, Proud ka pa. Ba't hindi ka Edna, ganun? nakuha ko yung asawa mo, one night stand lang kami. Anong pangalan? Si Jean. Jean, ang liit ng whatever, you know? And you were very proud. Yung Proud pa mga anak ni Imelda, ganun din. Parang walang remorse ako nakikita sa iyo, na parang hindi ka nakukonsiyensya. Sa isang... Ang masasabi ko lang, anak, sa Bible, maraming mga pagkakataon na ang mga babae ay natukso dahil ginamit ng Diablo. Ang Diablo, ang purpose ng Diablo, wasakin ang pamilya. At anak, yun ang ginagawa mo ngayon. Winawasak mo ang pamilya. Ginagamit ka ng Diablo dahil wala kang pagkilala sa Diyos. At hindi mo isinusuko ang sarili mo sa Diyos. Pero may pag-asa pa. Pwede ka pa anak magbago. Baka may problema ka lang na maaaring matulungan ni Dr. Camille. Pero hindi ito ang normal na takbo ng buhay sa isang society. Walang tatanggap sa iyo sa lipunan na may takot sa Diyos kapag ganyan ang uri ng iyong pamumuhay. Hindi kita hinahatulan. Sinasabi ko sa iyo, may dapat baguhin, anak. Baka wala pa ang Diyos sa puso mo. We are willing to help you. Ang programa ito. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla, nakita niyo naman talaga, di ba? Ang concern natin, huwag nating idiin yung tao. Maaari nagkasala yung tao, nagkamali yung tao, mali ang diskarte ng tao, pero po pwedeng magbago pa. Kung iinteresin niya na baguhin ang takbo ng kanyang buhay sa oras na 5 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi, babalik ang programang Dr. Love hanggang alas 11:30. Yes, 21 ng gabi. Magandang gabi ho sa inyo. Muli, ito si Brother June Banaag sa programang Dr. Love. Ngayon po ay nadidinig Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 11:30 dito po sa 105.9
Radyo 5 True FM. Yan. Basahin lang natin yung ibang mga nag-text sa atin bago natin kausapin yung isang tumawag sa atin. Si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan ay nag-text. Sabi niya, Brother June, ang ganda po ng payo mo sa mga babae na sumisira sa buhay ng mag-asawa. Medyo masakit din, di ba? Elizabeth Villa Gonzalo, isa sa mga Tres Marias po natin. Good evening, Brother June, as always. Praying for everyone. Salamat sa iyo, Beth Villa Gonzalo na Makati. Buhat po sa Metro Davao ang mag-ina ni Amadeo Giorgio Gonzales at siyempre ang kanyang ina na nag-birthday kamakailan lamang si Mommy Lorleen. Happy birthday! Yun, ang sarap ng mga pagkain dyan sa Davao, di ba? Okay, Miles Macabentaraya, kaibigan, hindi kita nalilimutan ha. Although paminsan-minsan di kita nababati, pero maraming salamat sa iyo, kaibigan. Maria Erica Yeklo Pena ng San Pedro, Laguna. Si Lance Abilion ay buwabati po ng magandang gabi. Buhat sa Sampaloc, Manila na hanggang ngayon ay nangangamoy bagnet pa rin. Si Lance Abilion. Alan A. Hungko ng Kuwait. Magandang gabi po. Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Francis, magkita-kita tayo sa Sabado. Diyan sa Antipolo City. Darating ako dyan. Gusto kong magkakilala tayo sa Sabado sa Inares Center. No? Okay. Maaga pa nandun ang mga kasamahan natin. Pero ako darating dyan siguro before lunch. Medyo malayo-layo ang panggagalingan ko. Pagdating ko dyan, gutom na ako. Buhat naman sa Hong Kong. Magandang gabi kay Carmelita Lina Neira. Si Lori Feria Flores ay meron pong reaksyon sa ating Pest to Pest. Ang sabi niya, alam pala niyang pag nalalasing siya, wala siya sa katinuan. Dapat na po niyang iwasan ang pakikipag-inuman kasi baka makatsyempo siya ng may sakit at pag nahawa siya, marami siyang mahahawahan. Ang feel ko po kulang siya sa pagmamahal or wala siyang nakita o naramdaman na nagmahal sa kanya kaya ganyan siya. Yung bahala na. Mag-ingat ka, girl. Dumaan ka sa simbahan at manalangin. Nakakatulong yon ang panalangin. Buhat po yan kay Lori Feria Flores. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Judith Vicente, buwabati na magandang gabi. Julieta Sugitan ng Cabiao, Nueva Ecija. Angelita Banataw ng Pateros. Marvin Riabad ng North Caloocan. Elvira Cabahog ng Pasay City. Magandang gabi sa inyo. We have 25 minutes after 10. Ang kasama natin ngayon, ang producer natin si Jen Morales at saka si Mike Santi ay nandito rin po kasama ng buong barkadahan ng Dr. Love. Standby kay DJ Rio ng General Trias Cavite. Makakausap natin si Rio sa kanyang suliranin na gusto niyang idulog sa ating palatuntunan. Sakali man po na meron kayong problema na gusto niyong idulog sa programang Dr. Love, maaari po kayong tumawag sa 8689-3289 or 8689-3290. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page ng Dr. Love. Oras natin, alas 10:26 ng gabi. Oras natin, ganap na alas 10:35 ng gabi at welcome sa ating programa. Ang ating panauhin si DJ Rio ng General Trias Cavite. DJ Rio, good evening and welcome to Dr. Love. Hello, DJ. How do you want me to call you? How do you want me to call you, Rio or DJ? Or DJ Rio? DJ Rio, okay. Ilang taon ka na, DJ Rio? 30 years old. 40? 40? 30. 30 years old. Bata pa. Okay. Binata, may asawa, byudo, hiwalay?
Binata ko, binata. Binatang binata pa. Virgin pa. Nakabahan po ako. Nakabahan po ako, Dok. Ay nako, huwag kang kabahan at pareho lang tayong humihinga ng hangin. Iisa lang hangin ang hinihigop natin. Okay, so napatawag ka, DJ Rio. Anong maitutulong sa'yo? Nagkukwento lang po ako. Kukwento. Sige, magkwentuhan tayo. Nakilala po kasi ako. Nakilala po ako. Parang nakaka-chat po. Nakaka-chat. Nakaka-chat mo. Ano siya? Meron kang... Taga-Saudi. Taga-Saudi. Meron kang nakilalang babae. Babae yan. Okay. Ang kaso po, hindi ko po alam kung seryoso ba siya o hindi. Ay, siyempre, hindi natin mal. Pero alamin natin muna, teka muna ha, sagutin mo muna ako. Paano mo nakilala itong babaeng ito ng taga-Saudi? Nakilala ko lang to sa isang teledrama. Ang tawag nun, Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart, ito yung mga nagma-match, mga matchmaker. Ako, Sana, nakilala ko lang sa isang, para saan to? Para sa comment. Sa comment. oo. Doon sana sa mga nagma-matchmaker na ganyan, medyo alalayan nyo at ingatan nyo rin yung mga tumatawag sa inyo. Kasi hindi porke meron kang babae na imamatch dito sa lalaki, bahala na kayo sa buhay nyo. Kailangan gabayan nyo rin sila, di ba? Okay, ilang taon itong babaeng nakilala mo sa chat? Nakilala ko lang po sa comment ng teledrama. Sa comment ng programa. Okay. Nagkausap na ba kayo? Ilang taon na ba siya? So, sabi niya sa akin, nasa 40 plus ata. 40 plus? Nasa 40? 40 o 30? 40 plus. 40. 40. Ako. Okay. Pataas po. Alright. Hindi ko matanda eh. DJ Rio, huwag kang makinig sa telepono ha. Makinig ka sa radyo para hindi tayo madelay ng kwentuhan kasi abutin tayo ng sikat ng araw dito ha. Okay. Dr. Lab, Oh, Messenger. ano no? Ano yun? Okay. Parang ko sa Facebook. Sa Facebook. Facebook. Sa Messenger ka. Okay, sige. Alright, pakinggan mo ko. Itong babaeng nakilala mong to, hindi pa kayo nagkakakwentuhan nag-uusap, kundi nagkakausap naman kayo. Okay. Gaano katagal na kayo magkakilala? Isang buwan po. Tagal na. Isang buwan. Okay. Itong babaeng ito ba'y dalaga? Dahil sa edad niyang mahigit 40, baka ito'y hiwalay sa asawa or may asawa siya dito. May anak. May anak. May asawa ba siya? Hiwalay na daw, hiwalay. Hiwalay. Kasal siya doon sa kanyang asawa, ganun ba? Hindi ko ito natanong. Kung nakakasal, hindi ko ito naitanong. O kuneho ka, itatanong mo kung gusto mo makarelasyon siya, alamin mo sa kanya, ikaw ba kasal doon sa dati mong kinakasama o nag-live-in lang kayo? Hindi na to alam kung nakunahod ako. Hindi na to alam na kunahod ako. Hindi na alam na kunahod ako. Hindi niya alam. Okay, sige. So ano ang katanungan mo, DJ Rio? Kasi ko minsan, hindi ko kami makakasap minsan. Sabi niya, busy daw siya. Busy daw siya. Pero may oras po sa parang naunawaan ko kung nag-busy siya. Ang kaso, minsan, parang pakaramdam na nakakalimutan niya ako isa, minsan. Oo. Okay. So, anong tanong mo sa akin? Parang di ko po alam kung Seryoso siya? serious ba siya. Oo. Sa isang, Okay. Alright. Napakatagal na panahon na kayo magkakilala. 1 month. No? Tagal na. sabi niya sa akin, seryoso daw siya. Seryoso daw siya. Okay.
So, hindi ko alam kung totoo ba yun. Oo Hindi nga ko alam naman. kung totoo ba. Oo nga O naman. sila- Alright. Ano ang tanong mo sa akin? Anong tanong mo kay Dr. Love? Paano ko sundan nalalaman na kung seryoso ang isang babae, Dr. Lab? Okay, well, kadalasan, kapag ang isang babae o lalaki medyo interesado doon sa kanyang, kakwentuhan, o yung obviously nililigawan siya o lumiligaw siya, kadalasan yan, madalas nakikipag-ugnayan sa'yo. Ibig sabihin, madalas kokontak sa'yo yan sa telepono, kung hindi man magpapadala ng mensahe sa internet, sa email, or whatever way of communication. Kadalasan yan, mas madalas, lalo yung mga isang buwan pa lamang ganyan nagkakakilala, mas mainit yung mga yan, ano? Baklad, Oh, baklad. Doc Lab, ano? Dahil lang po ba ang pagiging busy kaya hindi nakakasat? Hindi. Dahil lang po ba sa isang ang pagiging busy Yung hindi nakakasat? gaano kadalas ba ang inaasahan mo na mag-uusap kayo? Sa loob ng 1 linggo? Minsan nag-usap kami, isang beses lang. Tapos, isang araw lang, isang beses lang, o 2 beses lang nakasat. 2 beses ang linggo. Ako, Okay. Ikaw ba'y nagsabi na sa kanya na may interest kang ligawan siya o seryoso ka na ligawan siya? masabi ko sa kanya na seryoso ako. Okay. Sige. Ngayon, dapat i-consider mo rin, DJ Rio, na naghahanap buhay yung tao sa Saudi. Ano ang trabaho niya sa Saudi? Mamawaan ko ng tulong. Ako Meno? naminsan po makakalimutan na akong good morning, Oo. maganda umaga, wala. Ano bang trabaho? Anong trabaho nitong babaeng ito sa Saudi? Kasambahay ata, o Kasambahay. Okay. So, tandaan mo, DJ Rio, kapag ikaw ang mamamasukan ng kasambahay, halimbawa, itong babaeng ito namamasukan sa akin sa Saudi bilang kasambahay, hindi ko gustong makitang palagi nakahawak sa telepono yan, sa cellphone. Ano? Lalo na yung mga Arabo, hindi naman lahat, pero iba ang kultura nila. Pag sa kanila, pag pinasusweldo ka, kailangan makita nilang nagtatrabaho ka. Ganon. So, Kung may baka, oras po, minsan, kung may oras. yun nga, kung may oras siya, makikipag-usap sa yan. Sa sinasabi mo, 2 beses 1 linggo nagkakakwentuhan kayo. Matagal ba yung kwentuhan nyo o sandali lang? Sandali lang po, kasi rason na, busy daw siya eh. Pero maunawaan ko lang po. Oo. Ngayon, kung ako ang tatanungin mo, hindi ko masasagot ka agad kung may gusto sa'yo itong babaeng ito. Pero obviously, priority niya ang paghahanap buhay at hindi pakikipagkwentuhan kanino man. Kasi pag nahuli yan ng kanyang amo, matatanggal yan sa trabaho. Babalik dito sa Pilipinas yan. Isa pa, gusto kong i-consider mo rin, DJ Rio, na itong babaeng ito ay dating may karelasyon at hindi natin alam, baka asawa niya yun. Naghiwalay lang sila ng asawa niya. Kung ito ay kasal, kung ito, Baka hindi ko alam kung libangan lang ako. Libangan. oo, maaring libangan din, pwede, Kaya, ang maipapayo ko sa iyo, kung sakali mang seryoso siya sa iyo, tandaan mo, kung siya ay kasal doon sa kanyang asawa na hiniwalayan, hindi kayo po pwedeng magsama. Okay? Hindi po pwede. Dahil baka sampahan ka ng kaso ng asawa niya, concubinage, kapag nagsama kayong dalawa. Siya naman ay sasampahan ng adulteria, baka pareho kayong makulong. Okay? So, ano ang payo ni Dr. Love para kay DJ Rio? DJ Rio,
kung ang gusto mo lang ay makipagkwentuhan dito sa babaeng ito, huwag mong masyadong isubsob ang ulo mo at pakakaseryoso ka sa isang relasyon na ang babae ay malayo sa iyo, nasa ibang bansa. Nasasaktan na ako, buklad mo. Nasasaktan na ako. Masasaktan ka lang. Kasi baka asa ka ng asa, wala naman siyang interes sa'yo. Kasi, una pa, isang buwan pa lang ang inyong pagkakaibigan. Isang buwan pa lang yan. Masyado kang atat. Di ba? Maaaring hindi pa siya seryoso. Maaaring gusto lang niya may nakakausap pagka day off siya. Pagka, pag wala siyang ginagawa. Wala akong buklad. Baka gusto na lang na makausap. Oo. So, kaibigan lang muna, wag mo nang... Kung gusto mo makipagrelasyon, DJ Rio, ang maipapayo ko sa iyo, dito ka sa Pilipinas maghanap ng makakarelasyon. Kasi importante yung makakarelasyon mo, alam mo ang ugali, naaamoy mo siya, nahahawakan mo siya, nadidinig mo, kailangan yung presensya niya ay nandyan para mag-bond kayo, para mag-match ang mga ugali nyo. Mahirap makipagrelasyon sa yung tinatawag nating long-distance relationship. Mahirap yun. Oo nga po. Di ba? Bukod doon, ang sabi mo, 42 anyos na siya. So, ibig kong isipin na sa edad na 42 anyos at dating may asawa, Buklad. Oh. Buklad. Oh. Hindi ko tatito na sa 30 plus to pataas siya. Pataas. Pataas, 40 plus. Ako. Baka 60. Hindi po, 39. 39 siguro, 39. 39. Okay, sige. Kahit na. Wag mo nang pakakaseryoso. Sa akin sa'yo, dito ka na lang tumingin-tingin. At actually, wag kang maghanap, Rio. Wag kang maghanap. Darating yan, no? Darating ang babae para sa'yo. Ano bang klase ng babae ang hinahanap mo? Gusto mo ba yung... Hindi naman po ako umaasa, buklad. Mamahal na seryoso sa isang katulad ko. Hindi ko po maasa. Hindi ko ako maasa. Buklad. Ay, hindi. Pwedeng may magmahal sa'yo. Maaaring may magmahal sa'yo. Bakit hindi? Tao ka, may damdamin ka, di ba? Oh. Buklad. Oo, nakikinig ako. Isa po kasi ako, ngayon kapansanan po ako, kapansanan. Anong kapansanan mo? Ikaw ba'y walang ari? Polio. Ha? Polio. Ano yun? Polio. Polio? Ako, parang dali ko ang paa. Okay. So may polio ka. Marami dyan mga unano nga, nagkakaasawa. Meron nga dyan mga putulang paa, nagkakaasawa. See? Alam mo, pag umibig ang isang tao, it doesn't matter kung anong itsura mo. Minsan nga dyan, wala nang ngipin na napapaibig pa yung ibang babae sa kanila eh. Di ba? Baklad. Oh. Baklad. Oh. Diba? Nalito ko sa sa klinital. Nalito ko. Ano, no? Nalito ba ko sa klinital? Sa TV5, ano? Live. Live sa TV5. Hindi tayo live sa TV5. Live tayo sa Channel 19 ng Signal Cable. Asa ka, ko lang hawak nilang klinital. Nasa TV5 kami nagtatrabaho kung saan kami napunta rito. Nalito ako. Oo. Ako nanonood. Sige. Well, anyway. Sige. At huwag ka nang maghanap at huwag masyadong asahan tong 39 anyos na ito na makarelasyon mo. Una, isang buwan pa lang kayo, hindi mo pa siya masyadong kilala. Pangalawa, baka wala siyang interes sa'yo. Baka gusto naghahanap lang yan na makakausap. Pangatlo, sabi mo, malaman-lamang may asawa to, hiwalay sa asawa. Kung hiwalay siya sa asawa, pabayaan mo siya dun sa asawa niya, huwag ka nang makihalo dahil magugulo ang buhay mo dyan. Okay? Dito ka na lang humanap ng babaeng magmamahal sa'yo at mamahalin mo. Mas mahalaga yung bagay na yan. Okay? Baklad. Go. Paano tulong kung makamahal na ako? Paano mo nga mamahalin? Hindi mo pa nga naaamoy itong babaeng to.
Paano mo mamahalin? Hindi mo pa nga nakakausap ng matino itong babaeng ito. So, infatuation lang yan. Hindi yan love. Infatuation lang yan. So, huwag mong masyadong sakyan kasi baka masaktan ka. Okay? Kaya sabi ko sa iyo, dito ka na lang nalaglag siya. Oo. Napolyo tapos nalaglag pa. Paano yan? Anyway, nakikinig naman siya di ba? DJ Rio, i-focus mo na lang ang buhay mo dito sa mga babaeng nakapaligid sa'yo dito. Di ba? Huwag mong hanapin dahil hindi mo makikita yan. Kung para sa'yo, ilalapit ng Diyos para sa'yo ang babaeng magmamahal sa'yo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Isa sa mga hinahangaan nating mga awit si Victor Moan at ang awiting An Affair to Remember. Kayo po ay nakikinig at nanonood sa programang Dr. Love. Kasalukuyan pong napapanood sa Signal Cable Channel 19, sa Facebook page, sa YouTube ng Dr. Love, at napapakinggan po sa radyo Lunes hanggang Viernes alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi sa 105.9 True FM. Inaanyahan po namin kayo, baka sakali pong meron kayong mga suliranin o kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, kasaysayan ng pagdadalamhati, o mga suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating palantunan, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. Ilagay lamang po ninyo ang inyong pangalan at ang inyong contact number. O hindi kaya, pwede ko kayong tumawag sa ating hotlines sa 8689-3289 at 8689-3290 para sa ating live counseling. At bigyan daan ko lamang po itong mga nagpadala ng mensahe sa atin. Maraming salamat kay Andrea Ibarra ng Baguio City. Binabati ang Ibarra family. Ang kaibigan natin si Mariví Viola ay nakipag-ugnayan na sa Signal Cable para makabitan siya ng Signal Cable. Kaninang umaga pa siya nakipag-ugnayan. Hopefully, ngayong gabi or bukas ng umaga ay makabitan na siya ng cable ng Signal para mapanood niya ang ating programa sa Channel 19. Maraming salamat, Mariví Viola. Lilian Panaligan Buen, maraming salamat po. Isang senior fan, sabi niya, ng Parañaque City. Barbosa Edwin ng Valenzuela City. Maraming salamat po sa inyo. Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna. Marjon Dominic Mamhot. Jezebel Villasoto Lurin. Chato Sakluti, nakatutok na po ngayon at hindi bumitaw kahit lumipat tayo ng frequency. At siyempre si Engineer Mercy Santos ng Pasig City ay binabati po natin ng magandang gabi. Pagbabalik natin, ihatid namin sa inyo ang isang liham kasaysayan. Very interesting ang liham na ito, padala ni Jesty sa pagbabalik ng programang Dr. Love. Samantala ang oras natin, alas 10:57. Oras natin, ganap na ang alas 11:02 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love. Magandang gabi sa inyo. Ito was Brother June Banaag ng programang Dr. Love Radio Show. Narito ang liham kasaysayan na ating itatampok ngayong gabi sa ating palatuntunan. Dear Dr. Love, good evening po sa inyong lahat. Itago niyo lamang po ko sa pangalang Jesty, 31 years old, mula po sa lalawigan ng Pampanga. Brother June, gusto ko pong magpasalamat sa inyong staff at hindi po nila ako hinusgahan nang nag-inquire ako sa inyong page at in-encourage pa po nila ako na lumapit sa inyo kasi kailangan ko po kasi talaga ng payo. Hindi ko lamang po talaga kayang magpa-live counseling. Isa po akong single mom, wala po akong kakilalang kamag-anak. Lumaki lang po kasi ako sa aking lola. Iniwan po kasi ako ng mga magulang ko nang magkaroon sila ng kanya-kanyang asawa. Hindi ko na nga po sila nakilala pa.
Nang mawala ang lola ko, wala na po akong alam na ibang kamag-anak. Itinaguyod ko po ang sarili ko mag-isa. Mahirap lang po ang buhay namin, kaya hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. "25 years old po ako nang ako'y mabuntis, Dr. Love. Hindi pa man lumalaki ang aking tiyan, iniwanan na po ako ng ama ng aking anak. Simula po noon, wala na akong ginawa kundi kumayod para mabuhay kami ng anak ko. Kung saan-saan ako pumapasok pero laging kulang kahit halos 1 beses na lang ako kumain sa isang araw. Naging labandera po ako, naging kasambahay, pero pinaalis ako dahil bawal daw laging kasama ang anak ko. Wala naman pong magbabantay sa aking anak. Naging tindera rin po ako. Pero nung 26 anyos na po ako, may kaibigan po akong kapwa ko tindera noon. Nagulat ako nang magkita kami, medyo okay na ang buhay niya. Humingi po ako ng tulong, hindi pera. Hindi ako sanay mangutang. Tulong po sa paraang nagpapapasok ako ng trabaho. Pero ang trabaho po pala ay GRO o yung pong nag-entertain ng mga customers na umiinom. Itinetable din po ako. Pero ganin pa rin po pala ang sagot. Pero tinuruan po ako ng kaibigan ko na ang sikreto pala ay sumama sa customer. Dito na po ako nagsimulang kumita ng malaki. Pero dito na rin ata nasira ang buhay ko. Dr. Love, sumasama na po ako sa mga lalaki after work. Mas malaki po kasi ang bayad kaysa sa sahod ko. Simula nito, nagawa ko ng mangupahan sa maayos na lugar. Nagawa ko na pong ibili ng gatas ang anak ko. Gatas na tunay na para sa mga baby. Dati kasi, ang gamit ko lang ay tingi na gatas sa tindahan. Kung minsan, tubig na hinahaluan ko lamang po ng tigpipisong asukal. Sa katotohanan, Dr. Love, natuwa po ako. Pero sa kabila ng lahat, para bang kinakain ako. Pakiramdam ko, hindi nabubura ang mga laway sa katawan ko. Ilang beses man ako maligo. Kung minsan, naiilang akong buhatin ng anak ko kasi pakiramdam ko po ang dumi-dumi ko. Ngayon, 5 taon na ako sa ganitong trabaho. Napapaisip po ako. Lumalaki na ang anak ko. Ayokong nakikita niyang kung sino-sinong lalaki ang naghahatid sa akin sa bahay. Natatakot akong malaman niya ang trabaho ko. Natatakot akong mahusgahan niya ako paglaki niya. At bukod po rito, gusto ko na po sanang magbalik loob sa Panginoon. Kaya nga lang po, mapapatawad pa ba ako ng Panginoon? 5 taon akong naging makasalanan. Sa isip ko, sinusunog ng kaluluwa ko sa impyerno ngayon pa lamang. Dr. Love, ayokong madamay ang anak ko sa parusang kakaharapin ko sa mga susunod na panahon. Brother June, pwede niyo po ba sa aking sabihin saan ako pwedeng magsimula? Paano makababawi sa Panginoon? Maaayos ko pa ba ang buhay ko? Madadamay po ba ang anak ko sa parusa sa akin? Sana po ay matulungan niyo ako. Umaasa, Justy. Maraming salamat, Justy. Kung uunawain ko ang kasaysayan mo, ang sabi mo ay tumaan ka sa maraming hirap. At may mga pagkakataon na halos hindi ka na kumakain. So, nakita mo yung isang dati mong
kasamaan sa trabaho na umasenso ng buhay at nagpatulong ka sa kanya na makahanap ng trabaho. Ang kuneho, imbis na bigyan ka ng magandang trabaho, dinala ka niya sa isang hanap buhay na mas matanda pa kay Kristo. At ito ang prostitution, ang pagbebenta ng laman. Ang katotohanan niyan, Justy, napakalaki ang kikitain mo sa pagbebenta ng laman mo. Baka makatsyempo ka pa ng isang lalaking matanda na maraming pera na mahulog sa'yo at pamanahan ka pa ng lahat ng kanyang ari-arian. Di ba? Well, sa mga taong ganid sa pera at walang values, susunggaban yan. Ang prostitution, sang-ayon sa definisyon ng batas, ay ang pagbebenta ng iyong katawan at pagbibigay ng serbisyo sa opposite sex na regular na ginagawa mo. Hindi yung minsan lang, kung hindi regular at pinagkakakitaan mo. Ang tawag dyan ay prostitution, ang pagbebenta ng laman. At ito ang isa sa pinakamatandang hanap buhay sa mundo. Even during the time of Jesus, maraming mga babae dahilan sa kahirapan ang nagbenta ng kanilang mga katawan. Ang katotohanan, Justy, maganda ka o pangit ka, basta maluwag ang garter ng panty mo, kikita ka. Dahil may mga lalaking wala ring values at makakita lang ng butas, papasukin ng butas. Paglagay ka ng butas sa puno ng saging, papatulan yun. Merong mga lalaking ganyan na wala ng delikadesa. May pag-asa pa ba? Ang tanong ko sa iyo, Justy, ikaw ba'y humihinga pa? Ayan. Kung humihinga ka pa, may pag-asa ka pa. Tingnan mo, ang basihan natin at ito ay madalas na sinasabi ko nung mga panahon na ako'y malakas pa at naaniyahang mag-talk sa mga recollections and retreats sa iba't ibang parokya. Tinatanong ko ang mga nakikinig sa atin, kapag ang ginagawa mo ay maipagmamalaki mo, ipagpatuloy mo. Kung ang ginagawa mo ba ay pupwede mong ipagsigawan sa bubong ng bahay mo at maipagmamalaki mo, ipagpatuloy mo. Kung ang ginagawa mo ba ay maipagmamalaki mo sa anak mo, ipagpatuloy mo. Kung hindi mo kayang ipagsigawan sa bubong ng bahay mo para marinig ng mga kapitbahay mo na ako ay prostitute, kung hindi mo kayang gawin yun dahil nahihiya ka, something must be wrong. May mali na dapat na itumpak. Kung ang anak mo ay lumalaki at nahihiya ka na sabihin sa kanya, anak, ako'y nagbenta ng aking katawan. At ito ang hanap buhay ko para makapagpatayo tayo ng isang bahay. Kung hindi mo kayang sabihin sa anak mo yan, tigilan mo na. Ang buhay sa daigdig ay hindi lamang nakukuha sa yaman o sa pera at sa dami ng pera ang kaligayahan. Mas maraming taong maligaya at payapa ang kalooban na hindi kasing yaman. And I'm telling you, marami akong kilalang mga tao, politiko, at ibang mayayaman, without mentioning names, na talagang sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno dahil ang pera ng taong bayan ay ninanakaw nila at ito ang ipinagpapasasa nila sa kanilang mga hilig sa buhay. Maraming yan. Huwag niyo akong pilitin. Baka sabihin ko, meron akong kilala, kumpare ko pa sa binyag.
Pero wag na lang nating pag-usapan ng pangalan. Kasi ang tao na nabubuhay sa pera lamang sa impyerno dadamputin. And I'm telling you, Justy, maging milyonarya ka man, pagdating ng araw na tatawagin ka ng Diyos, hindi mo madadala ang pera mo sa langit. Hindi natin kailangan ng pera sa langit. Ni hindi mo mailalagay ang pera mo sa kabaong mo dahil pag-aagawan niya ng mga taong may access sa pera mo. Tama na. Tama na kung ano meron ka at maligaya ka. Huwag mong pangarapin na yumaman ka sa paraan na hindi makatao. Ang tawag diyan, greedy. Sa Tagalog, ano nga diyan sa Tagalog ang greedy? Sakim. Sakim sa pera. At maraming tao ang sakim sa pera. Sabi nga ng mga anak ko sa akin, Daddy, bakit sa tanda mong yan, mahigit 50 taon, kalahati na ng buhay mo, nasa radyo ka, nasa broadcast. Bakit yung mga kasabayan mo, meron silang mga resort, meron silang mga malalaking negosyo, ang gaganda ng mga bahay nila, meron silang mga kotseng magaganda at maraming katulong sa bahay. Bakit tayo, naghihirap tayo? Di man kami naghihirap, sapat-sapat lang. Pero masaya kami. Kasi ang legacy ko na iniiwan sa aking pamilya, anak, itaas nyo ang mukha ninyo pag binanggit ang pangalan ni June Banaag dahil walang maghahabol sa inyo na niloko ko o pinagkakwartahan ko. Lahat ng kinain ninyo galing sa pinagpawisan ko. Yan ang legacy. Kaya hanggang ngayon sa edad kong 74, naghahanap buhay pa rin ako rito. See? Ang isang maganda sa iyo, Justy, ay unti-unti kang tinatawag ng Diyos dahil ang konsyensya mo mismo ang tumatawag sa iyo. Alam mo ba na ang ating mga anghel de la guardia, ang guardian angels natin, ang tinig ng ating konsyensya. At kapag meron ka ng nadidinig sa konsyensya mo na hindi mo nagugustuhan ang ginagawa mo, tinatawag ka na ng Diyos. Huwag kang matakot. Si Brother June mas higit na makasalanan kaysa sayo. At ang dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi tinitingnan kung gaano kalalim, gaano kabigat ang kasalanan mo. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung intensyon mo na magbago at pagtitika at willingness na tanggapin ang Diyos sa iyong buhay. At kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Diyos, nililimot ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo. Kahit itanong mo sa Kanya, Lord, naaalala mo pa ba yung kasalanan ko nagawa 2 years ago? Sasabihin sa ng Panginoon, wala akong natatandaan. Kinakalimutan na ng Diyos yan at binibigyan Kanya ng bagong buhay. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tandaan mo, Justy, ang Panginoon ay hindi nabuhay sa daigdig para sa mga banal. Nabuhay si Jesus at namatay sa krus para sa mga makasalanan na katulad natin. Pakinggan mo ang sasabihin ko, Justy. Tanggapin mong muli ang Panginoon at umasa ka sa mga biyayang ipagkakaloob niya. Walang anak ang Diyos na pinabayaan niya. Kung nakikita mo si Brother June, hindi po ako mayaman. Pero may kinakain ako 3 beses isang araw at minsan may merienda pa. Biyaya ng Diyos. Huwag nating hangaring yumaman. Hangarin lamang natin na maabot natin
mabigyan ng magandang kinabukasan at aral ang ating mga anak. Isuko mo ang lahat sa Diyos at lilimutin ng Diyos ang lahat at ipagkakaloob niya sa iyo ang biyaya, siksik, liglig, umaapaw. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Ano ang unang hakbang para magbalik loob sa Diyos? Ang unang hakbang ay ang pagkilala mo sa iyong kasalanan. Matapos mong makilala ang iyong kasalanan at mandiri ka sa dumi ng kasalanan sa iyong katawan, go to church and confess your sins to a priest. Ang lahat ng kasalanan mo na ikukonfess mo, ikukumpisal mo sa pari, walang ibang makaalam, patayin mo na ang pari, hindi sasabihin ng pari yan kanino man. Tatanggapin mo ang kapatawaran ng Diyos. At sa kapatawaran ito, kasama ang biyaya at ang bagong buhay at ang pagyakap ng Diyos sa iyo ng mahigpit na yakap na nagsasabing, Justy, mahal kita. Kaya ako namatay sa krus para sa iyo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. How can you mend a broken heart? Pansamantala, tayo po ay magpapaalam at muling magbabalik bukas ng gabi alas 9:30 hanggang alas 11:30 dito rin po sa 105.9 True FM. Siyempre sa Channel 19 sa Signal Cable. At sa ngalan po ng ating buong production staff, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, sa ngalan po ng ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanio, ang ating Operations Manager, Ms. Cherry Baile, ang ating uod ng gandang producer at ang gagaling na mga producers natin, Jen Morales at Mike Santillan, ang ating Technical Director ngayong gabi, si Direk Sheikh Mamario, ang ating Technician, Rome Ortigas, ang ating PA at Avid Operator, Jerry Ann Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Alaikum.